Kaya naman, pwede tayo mag-usap. Camille, ba't hindi nyo ini-invite si Governor Daniel Fernando? Kinausap nyo ba? In-invite? Okay. So, ayaw. Oh, okay. Gop naman. Oo nga. Biglang hindi natin makakausap si Asek Marcos. Ipinadalan pa tayong pagkain ni Asek. Kasi, Marcos, laka nila, LTO. Oo nga Hindi na pala. tayo pinapa... Isyuhan nyo kagad ng suspension. Easy. Easy. Pero sana hindi po totoo, kasi Wag naman. hindi po magandang tingnan na porket ikaw yung gobernador, Oo. occupy mo lahat ng lane. Hindi diba? naman tama. Ang tawag mo doon, may tawag doon poderoso. Poderoso. Oo, tama. ibig sabihin nun, punong-puno, you're full of yourself. Aha, entitled. Yan. Entitled. Si Ma'am Fe Ramirez, sabi niya, you can ask Doris about Riz Cloma, former Oh, yeah. colleague sa MBS4. Riz is a descendant of Tomas Cloma. Oh, Correct. not the Dati daughter. yung reporter sa MBS, yung dating government television station. Oo. Cloma ang apelyido niya. Kaya nga. At noon pa niya sinasabi, lolo niya. Kaya nga pagka Lolo niya, yung, Oo. ano pangalan? Tomas? Tomas, pag nagbibidahan kami, si Riz Cloma, wala kayo sa lolo ko. Ganun siya. Nakadiscover ng island. Yung gano'n. Jerome Brian Tang, good morning. Si Chito de la Vega, partner, nandyan na. Oh. Nakibahagi ito sa EDSA People Power noong 1986. Ayan. Chito, magandang umaga sa'yo. Morning! Good morning. Ayan. Ay, mukhang bata pa si Chito. Ilan taong ka na, Chito? Oy, personal yan ah. Pero kung ayaw mo 62. sabihin, okay lang. Okay, edad ko. 62. Ay, hindi, 62. 62, 62, kay edad mo. 62. Mas matanda lang ako ng isang taon sa kanya. So, ibig sabihin, ilang taon ka nung EDSA People Power Revolution, nung 86? Gusto ko sabihin, 2 years old eh. Pero, ano na ako noon? Nagtatrabaho na ako noon, 22. Ayun, Oo 22 naman, years nagtatrabaho old. na tayo noon. 20. Si Doris din, nagtatrabaho nagtatrabaho na rin. Oo. Naghanap. Kasabayo ko yan sa industriya. Si Doris. So, anong memorya mo, Chito, nung EDSA People Power Revolution? Nung nag-umpisa yan, hindi ko naman alam na magiging ganyang kalaki yan eh. Tsaka, di ko naman feeling na pumunta kami ron para magpakabayani. Pumunta kami ron dahil gusto namin tulungan tumawag si Cardinal Sin na tulungan natin yung mga nag-aaklas daw na sundalo. Yun, pumunta kami doon. Pero pumunta ka doon, Chito, as a journalist. Kasi reporter siya dati No, noong panahon na yon. No. Correct. Oo, ano lang. Kasi ano yun Sunday na yata. Nung Saturday night, nung hapon, nung nag-uumpisa na yung parang nag-iipon na ng mga gamit sila Enrile, sila Ramos sa Camp Aguinaldo. Nasa newsroom ako noon. Oo. Tapos naririnig ko, kasi yung wala naman dyaryo, hindi pa. Pro Marcos noon. Pro Marcos yung dyaryo. Ano bang diary mo noon? The Manila Evening Post. The Manila owned by the So, hindi ka pinadala doon para mag-cover? You went there on your own? on my own. Tapos, nung araw maririnig mo yung makina ng mga print ng mga foreign press. Kasi noon parang typewriter, mga ganun-ganun. Ang ingay, pag tumutunog yung ding, 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 kasi may parang alert sa Manila, may nangyayari sa Manila. So, naririnig namin, nasa newsroom kami nun eh. Low-tech pa nun eh. So, sabi nga, may nangyayari daw doon sa Tapos, naririnig ko lang yung boss ko, yung may-ari ng newspaper who was helping editing. Sabi niya, ano kayang, pasensya na, gagamitin ko yung word na, ano kayang kagaguhan ng ginagawa nitong si Enrile, si Johnny Enrile. Tapos tapos naririnig lang namin, hindi kami nagana. Tapos that evening, nagtawag na si Cardinal Sin. Nag-usap-usap ko yung mga barkada ko, pupunta kami doon. Although, yung isang barkada ko, ayaw niya, hindi siya pinayagan ng magulang niya kasi mga bata pa. Paalam siya. Ang sabi lang niya sa magulang niya, Tay, pag hindi ako pumunta doon, pagtanda ko, tatanungin ako ng mga anak ko. Tatanungin ako, nasaan po kayo nung EDSA? Nakakaya, sasabihin ko sa anak ko, nasa bahay ako, anak, tatag ko. Kaya pumunta rin kami ron. Pero hindi feeling bayani, talagang feeling duty mo as a Filipino. Oo, pag-suporta talaga. Isa pa yun, Siyempre, pag reporter kami,
natural na curious ka kung ano Tama. nangyayari, di ba? Correct, Yun. correct. So fast forward to 40 years. O 40 na pala, no, parang ganun-ganun lang, partner. Ang Di bilis. ba? 40 Di ba? years Parang- na, parang ang bilis lang, Correct, ano. correct. Anong thoughts mo ngayon, yung ipinaglaban ninyo noon, buhay pa ba ngayon? Parang kumbaga may relevance pa ba ang pinaglaban ng mga kakagaya mong Pilipino noong 1986, Chito? May nakausap ako isang bata, tinanong ko siya, pakiramdam nyo ba, did our generation, fail your generation by not living up doon sa mga pangako ng EDSA? Ngayon, ako naman, ewan ko ano, mayroon siyang mga sinagot, pero sasabihin ko muna kung nasayang ba yung pinunta natin sa EDSA. Nung pumunta naman ako sa EDSA, kami ng mga kaibigan ko, hindi ko naman na-expect na magiging langit ang Pilipinas eh. Hindi ko naman na-expect na pag nasipa na yung Marcos, in fact, nakabalik na after 40 years, di ba? Hindi ko na-expect na masosolve lahat ng problema. Of course, merong euphoria. Of course, nakabalik ang ABS-CBN, di ba? Nawala rin nung panahon ng martial law. Tama, tama. Di ba? Pero the fact na nakakapag-usap tayo ng ganito, pwede natin murahin ng presidente kung gusto natin nang hindi tayo natatakot na makulong. Merong gains na worth it. Nakakaboto tayo every 6 years. Oo. Of course, may freedom of the press. Meron tayong mga na-gain pero hindi natin na-live up lahat ng expectations. Pero Oo. hindi naman nasayang eh. Sa akin, nasayang na kung doon sa mga taong nag-expect ng malaking-malaki. Alright. Pero parang love life yan eh, di ba? Oh. Huwag kang mag-expect masyado. Oo. Pero parang ang maraming nagsasabi rin, ang nagiging basihan nila, hindi naman gumanda yung aking estado sa buhay. Mahirap pa rin ako. So, ano yung revolusyon na yan? Dapat pala tumaya na lang siya sa loto. Gumanda buhay niya pag nanalo siya. Wala eh. Minsan, gusto natin sisihin yung ibang mga pero minsan nasa atin din eh. Ikaw ba, may ginawa ka bang pagbabago sa buhay mo? Asking yourself eternally. Oo. Ikaw ba? In fact na may cellphone ka, meron kang minsan sorry, hindi ko pinuput down yung comment na yun. Sabi ko lang, minsan mapaghanap pa rin tayo, mataas yung expectation. Pero if you really look deeper into it, we're much luckier than what we were before EDSA. Dati, nung unang-unang binaba ang martial law, bata pa ako noon baka makala nyo, narinig lang na kwento lang. Pati paggupit ng buhok, pinapakailaman ng gobyerno eh. Ay, oo, May partner. prescribe, may The haircut. prescribe na buhok. Oo. Oo. Although, tingin mo maganda yung may discipline. Maganda naman, totoo. Pero, nawala yung mga student council. Kasi naalala ko nung 1980, nung pumunta yung Santo Papa dito, just nilift yung martial law ni Marcos. Nagkaroon kami ng student council. In fact, sa UST noon UST ako noon kasama ko sa mga kandidato sa nag-organize student council, si Ronald Llamas. Si Ronald Llamas natin. Oo. Kasama namin noon. Ibig sabihin, matanda na rin pala yung Ronald Llamas, Chito. Ay, oo. Sobrang tanda na yan. Pag hindi niya inaamin yun, kasinungalingan yan. Dahil ako lang, kaibigan natin yun. Sige, tuloy mo. Ano yun? Yung mga freedoms na, ngayon we're taking it for granted, pero yun yung mga resulta ng EDSA eh. Hindi siya big time, one-time big time jackpot. Pero we gained something. And the fact na nakapag-usap tayo ngayon, Oo. we gained something, di ba? Kesa naman sa kahit kaunti makita natin na parang wala talaga nagbago. Kahit ano ang aspeto. Hindi, meron naman. Meron nga. Meron naman nagbago. Kesa nga yun ang magiging kinahinat na natin. Ang sinasabi ni Chito, meron. Yeah. Meron talaga. Yun lang. Ay, yung mga ganyang klaseng nabawi natin, nasusustain ba natin ng tama? Maganda yung tanong mong yan, Doris, kasi dahil sa freedom na yan, nagkaroon din ng freedom magnakawan ng malalaki. Kasi, Yun lang. the past year, di ba, sobra, di ba? Talaga nakakapanlumo yung nakawan na nangyayari. Pero, kasalanan ba ng EDSA yun? Kasalanan ng mga nagnakaw yun, huwag natin sisihin ng EDSA.
Dinabuso nila yung kasalanan ng gobyerno, nagpabaya. Oo. Sabagay, mga taga-gobyerno rin yung nagnakaw, no? Pero yun, siguro ang kasalanan lang natin, Oo. naging kampante tayo. Yun, naging tayo. kampante. Hindi Dapat kaya yun naging dahil... vigilant pa rin. Hindi kaya Kasali yun tayo sa dahil... ibiblame. Oo, hindi lang yun. Yung kumbaga, nasanay na tayo na takot na pagka ginawa natin ito, may consequences tayo nakakaharapin. Kaya yung iba, pinili na, ganyan na lang, sige na nga. Wala naman, hindi natin malalabanan yung sistema. Actually, tama ka, Doris, na sistema talaga ang problema. Pero narinig ko nga pinag-usapan nyo kanina na there's always a chance na baguhin natin yan. Huwag ka mawala ng pag-asa. Siguro kung sa mga tulad natin na 40 years ago mga bata, nagsinubukan natin at hindi naman tayo nag-fail ng 100%. Baka sa future, yung mga Filipino future ngayon, itong mga batang nagre-reklamo na walang nangyari, it's now your chance. Do something. Make the Philippines better. Nasa kamay nyo na. Kami, baga sa, papunta na kami sa Takip Silim. Oo, kumaga sa Kayo, flight, nandiyan na kayo, nasa pre-departure ka na. Yung mga ganun yun, Aray ano? Oo, Kasi muna boarding hindi pa boarding. Oh, hindi pa boarding. Pre-departure, matagal-tagal pa yun. Oo, pre-departure eh. Oo. Sila pa lang. Papasok pa lang ng Bureau of Immigration. Check-in pa lang, check-in. Yun. Tama. So, it's their chance. Now is their chance to prove na our generation, we can do better than yung EDSA generation na, di ba? Yeah. Which means, Chito, na may relevance pa rin ang EDSA People Power Revolution commemoration moving forward. Kahit na parang usong-uso ngayon yung performative. Paano, di ba? Ang performance mo ngayon, parang kailangan ipakita mo yung kaplastikan. Bida-bida. Transactional. Yan, transactional at performative ang usong-uso ngayon. Relevant pa rin ang commemoration natin ng EDSA, Chito. Oo nga, pero sana mas may lalim ng konti. Alam mo, nung araw, pinag-uusap, mahalaga yung politika sa buhay ng mga tao nung araw. Yung sabihin, you knew na kaya natin baguhin ang buhay ng tao, hindi lang ng Pilipinas. Hindi lang ako kailangan umahon, dapat lahat tayo ahon. So siguro hindi ko lang I don't want to judge this generation dahil wala na pala patapos na tayo, pero baka yun nga kailangan siguro sila mismo mag-decide na ano bang pagbabago ang gusto natin. Ito bang ginagawa natin, patungo ba to sa ikagaganda ng buhay natin? Wag naman tayo manisi na ibang tao, sisisi na naman natin ng ibang tao, di ba? Yeah, performative, yung mga ganyan. Baka dala ng environment na to ngayon pero ako hindi ko na masyadong magets pasensya na 2 years old lang ako noon hindi ko na magets minsan yung mga gusto ng mga bata 2 years ngayon old Ano ibig mo sabihin? Hinehele ka pa ng nanay mo noon? Di ba, kahit tayo, ba, ikaw, minsan di mo rin maintindihan yung generation ngayon, di ba? I mean, tapos kung ano sasabihin natin, mga weak yung mga, pero hindi, iba sila Tama. And I have a high hope for Good. the Philippines, lalo na yung mga nakakasama mo. Kasi ngayon medyo, siguro pag nagkakaedad ka na, tumutulong-tulong ko sa simbahan. Oo. Palagay, pag nasa pre-departure ka na, medyo nagiging... So, Nagmemelo. nakikita ko yung mga kabataan. Oo. Nakikita ko yung mga kabataan. Sabi ko, it's not so hopeless. Meron pa rin may pag-asa yan. May fire Meron in yan. the belly. Meron yan. Merong sisibol dyan Sana na ganyan. naman. Chito, thank you for sharing your insights. Mabuhay ka. At maraming salamat sa oras mo. Maraming salamat, Alvin. Maraming salamat, Doris. Maraming Thank salamat. you. Yan po si Chito de la Vega. Dating journalist po yan. At isa sa mga nakibahagi po sa EDSA People Power Revolution noong taong 1986. Yan. Partner, sorry. EDSA 40. Ano ka mo? Sabi ko, 40 na nga po Kasi maraming mga stinger dito. Kailangan ganyan ba? careful ka. Alam mo yung mga AC, lusot na lusot yan. At- Sasapawan pa yung boses mo.
pindot ng pindot, di ba? Sorry naman po. Sorry na. Hindi, tatanungin ko, boy ka na ba noon, partner? Ako? Oo, 12 ako nun. Ah. Pero sa probinsya kasi, walang Hindi- alingasgas eh. Oo, hindi umabot Ang sa inyo. alingasgas nandito sa inyo. Although